At sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello
unboxing MXV tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ay araw na naman ho ng linggo. 8 na ho tayo ng buwan ng Pebrero taong 2026. Samahan po ninyo kung hanggang mamaya ang alas 7 ng umaga. Ako po si Val Gonzales. Hindi ho ba ninyo napansin ngayong araw ng linggo, ngayong umagang ito mukhang hindi masyadong malamig. Hindi na masyadong malamig ang panahon. May konting lamig pa dito sa labas pag madaling araw. Central Luzon hanggang dito sa National Capital Region. Pero hindi na ganun kalamig. Parang kasabay nung pagkalusaw ng bagyong Basyang, mukhang unti-unti na rin ngay nawawala yung lamig ng panahon na dati nagkandasira yung mga pananim ng ating mga kapatid na magsasaka dyan sa bahagi po ng Benguet, ngayon tiningnan ko yung weather ng Baguio. Ngayon ay 19 degrees. Dati-rati di ba nasa ano pa nga yan nag-negative 10 degrees pa nga Nasa 10 degrees pala. 10 degrees Celsius pa yung lamig ng panahon dyan sa Baguio. Mukhang maaga yan ata nating mararanasan yung init ng panahon. Ngayon ay Pebrero na. Dati-rati nung mga lumang panahon pagka Pebrero, may konting lamig na lang. Pero pagsapit ng buwan ng Marso, tatlong linggo na lamang buwan na ho ng Marso Pagmamarso na, ayun yung mainit na panahon.
Pero wala pa namang inilalabas ang Pag-asa Weather Bureau hanggang sa ngayon na makakaranas ang bansa ng El Nino. Yung matinding tagtuyot, matinding init ng panahon na naranasan na few years back na namirwisyo din doon sa pananim ng ating mga kababayan. Sana itong Pebrero hindi na tayo wala nang papasok na sama ng panahon, ano ha? Dahil matindi yung ulang idinulot ng nakalipas na bagyong Basyang na nalusaw na nga at nanalasa dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao region. Yung pagbaha matindi naranasan hanggang dun sa bahagi po ng Iligan City. Ay, samahan po ninyo ako hanggang mamayang alas 7 pa ng umaga. Ako pong muling inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. At ngayon narito na ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Bagyong Basyang nalusaw na, 12 nasawi sa pananalasa ng bagyo. Mega Balita Linggo. Gaming tycoon Charlie Atong Ang wala sa Cambodia. Ayon huyan sa Foreign Ministry ng nabanggit na bansa. Mega Balita Linggo. Vice President Sara Duterte tinawag na walang kalakip na ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Ayon huyan sa Akbayan Party List naman ay bumuelta. Mega Balita Linggo. Isang maswerteng mananaya sa Lotto Wagi ng mahigit 11 milyong piso sa PCSO Lotto 642. Mega Balita Linggo. At dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan na sa araw ng Martes. Mega Balita Linggo. Yan ang ulo ng mga balita't ngayon sa detalye. Tuluyan na ngaong nalusaw ang low pressure area na dating bagyong si Basyang. Ayon sa Pag-asa DOST, wala na itong namomonitor na LPA o namumuong bagyo sa bansa hanggang kagabi. Sa kabila nito'y patuloy namang makararanas ng pagulan ng ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa shear line o pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Ngayong umaga sarang pag-ulan sa bahagi po ng Quezon Oriental, Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur at maging sa Catanduanes. Bukas naman ay tinatayan ng Pag-asa na uulanin ng Northern Samar, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, maging sa Sorsogon sa bahagi ng Bicol Region. Mega Balita Linggo. At balitang bagyo pa rin, nahigitan ng walang dala ng bagyong Basyang ang 100-year return period ng Northern Mindanao. Sabi ng Pag-asa umabot sa mahigit 350 mm ng ulan ang binuhos ng bagyo sa rehiyon dahilan ng malalang mga pagbaha na umabot hanggang sa bahagi ng Iligan City. Sa isang pahayag ipinawalag ng Weather Bureau na may 1% chance na maranasan ang 100-year return period taon-taon. Ibig sabihin hindi lamang limitadong naranasang baha isang beses kada 100 taon at maring manalasa sa isang lugar anumang panahon. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, 12 na ang napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Basyang. Ayon sa Office of the Civil Defense, 9 dito ay mula sa Northern Mindanao kung saan 4 ang nasawi dahil sa landslide sa Cagayan de Oro City. 3 naman ang naitala mula sa Caraga Region na pawang mga namatay sa pagkalunod.
Sa pinakauling tala ng NDRRMC, nasa mahigit 64,000 pamilya o kabuang 233,000 individual ang apektado ng kalamidad kung saan 16,000 pamilya ang nasa mga evacuation center. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, umabot na nga sa 64,360 pamilya na naapektuhan ng bagyong Basyang sa 4 na rehiyon sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang mga apektado ay kinabibilangan ng 232,550 individual sa 517 mga barangay sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at maging sa Caraga Region. Sa kasalukuyan, mayroong 16,528 mga pamilya ang nananatili sa 480 mga evacuation centers, habang 4,489 na mga pamilya naman ang nasa labas ng mga evacuation site. Samantala, 82 pantalan sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at Caragang pansamantalang nagsuspinde ng kanilang operasyon. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, giniit naman ng Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia na wala sa kanilang bansang negosyanteng si Charlie Atong ang taliwas sa ilang ulat na posibleng doon ito nagtatago. Ayon sa ahensya, walang record ng pagpasok o paglabas ni Charlie Chu Hai Ang sa kahit saang border checkpoint ng nabanggit na bansa. Ang paglilinaw ay upang may tama umano mga balitang nagtatago sa Cambodia ang negosyante na nahaharap sa mga kasong kriminal. Samantala, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na kanilang iginagalang ang pahayag ng pamahalaan ng Cambodia. Mega Balita Linggo. 18 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na walang basihan ang impeachment complaint na inendorso ng grupong Akbayan laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, wala itong kalakip na ebidensya para patunayan ang mga paratang laban sa kanya. It ng ikalawang Pangulo, matagal na umanong ginagamit ang impeachment bilang tugon ng kanyang mga kritiko matapos ang pag-alis o matapos yung kanyang pag-alis sa gabinete. Dagdag pa ng BP Sara, walang kredibilidad ang Akbayan na mag-endorso ng impeachment at giniit na may malinaw na pampulitikang motibo ang akbang ng nabanggit na grupo. Sa uli, nananawagan si Vice President Duterte na huwag abusuhin ang proseso ng impeachment at igalang ito bilang mekanismo ng hustisya at pananagutan. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Yan ang payag ni Vice President Sara Duterte. Mega Balita Linggo. 20 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Tama na ang palusot. Ito naman ang buwelta ng Akbayan Party List sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang kredibilidad at walang ebidensya sa inihahing impeachment laban sa kanya. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, sa halip na sagutin ng mga ligasyon na inatake nitong Akbayan, lalo na ang Chair Emeritus nito na si Senador Rizon Tiveros. Git ng Akbayan, simple lang ang hinihingi ng BCB o hinihingi kay BP
Duterte na ipaliwanag ang pagwaldas sa pera ng bayan. Sa kabila umano ng maraming palusot, hinimok nito si VP Sara na maganda na lang bilang kauna-unahang Vice Presidente na anilay mapapatalsik daw sa pwesto. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, pinabuluanan naman ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang pahayag na walang kalakip na ebidensya sa inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative de Lima, ang akusasyon laban sa Vice Presidente siya ring matagal nang iniiwasang sagutin. Kumpiyansa si de Lima na sufficient in form and substance ang inihaing reklamo at may papadala ito sa Senado para sa paglilitis. Hindi niya pwedeng isagot ni VP Duterte na patutsada o pamumuliti ka lang ang impeachment case at dapat patunayang walang basihan ang mga aligasyon. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, nagpahayag naman ang kandaang tumestigo sa impeachment proceedings ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sa isang forum, sinabi ng abogado ni Madriaga na si Atty. Raymond Palad na handa siya sakaling ipasubpina ng Kongreso o ng Ombudsman. Aminado naman si Palad na nagulat siyang kasama pala ang affidavit ni Madriaga sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Inakusahan ni Madriaga si Duterte na gumamit umano ng pogo money at pera mula sa drug dealers para sa kanyang kampanya noong eleksyon noong 2022. Mega Balita Linggo. Eto, magandang balita nga muna tayo. Dahil isahong maswerteng mananaya mula sa Leyte ang nanalo ng Lotto 642 jackpot na nagkakahalaga ng mahigit 11.2 milyong pisong papremyo kagabi. Ayan, yung mga binahaho dyan mabuti na lang at dyan napunta yung swerte dun sa lugar kung saan nanalasa itong bagyong si Basyang. Bagyong Basyang na nagdala ng nasa 300 at 50 milimetro ng tubig ulan dyan ho sa lugar na yan. Ayon sa PCSO ang winning combination, ayun, sana hindi nabasa yung inyong lotto ticket. Ano ha? Eto ho, pakinggan ho ninyo, baka kayo na yung may hawak po nitong swerteng numerong ito mula sa PCSO Lotto. 42, 10, 5, 13, 20 at 19. 42, 10, 5, 13, 20, 19 na may kabuang premyo na 11,235,564.13 pesos. Samantala wala namang nanalo sa Grand Lotto 655 na may jackpot na 45 milyong piso. Mega Balita Linggo. Dalawamput-apat na minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Bad news matapos ang ating good news. Dahil taliwas sa inaasahang dagdag bawas. Ang sabi ng ating executive producer na si Binibining Wina Arascal Lesoro, asahan na ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa araw ng Martes. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng tumaas ng 80 sentimo hanggang pisong kada litro ng diesel, habang 40 sentimos naman hanggang 60 sentimo sa gasolina. Posible naman daw maglaro sa 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Bukas, araw ng Lunes, malalaman ang final oil price adjustment na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Mega Balita Linggo.
Ibinabana ng state volcanologist ang alert level ng Bulusan Volcano sa lalawigan ng Sorsogon. Mula sa level 1 ay binaba ito sa level 0 na nangangahulugang normal na ang kondisyon ng nabanggit na bulkan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tahimik na kalagayan ng Bulusan o tahimik na ang kalagayan ng Bulusan matapos bumaba ang mga senyales ng aktibidad nito. Pero mahigpit pa rin ipinagbabawal ng PHIVOLCS ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometro 4 kilometers permanent danger zone ng Bulusan. Mega Balita Linggo. Dalawamput-anim na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Mega Balita Linggo. Ay, nagbabalik po ang Mega Balita Linggo ngayong araw ng Linggo 8 ng buwan ng Pebrero taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Handa namang tumulong si Senador Christopher Bongo sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Sultan Kudarat. Sa pamamagitan ng tanggapan ni Senador Go, namahagi siya ng tulong sa mga apektadong residente upang matulungang makabangon mula sa pinsala ng sakuna. Naganap ang pamamahagi ng relief goods sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat, kung saan nakatanggap ng tulong ang 250 mga pamilya o 250 mga residente. Samantala, pinagmalaki ni Senador Go na naipasa na rin ang Republic Act 10 o 12076 o Ligtas Pinoy Centers Act na kanyang pangunahing isinulong, kung saan layunin ng batas na ito na magkaroon ng maayos na evacuation center sa bawat munisipyo at syudad para sa mga apektado ng sakuna. Bilang tagapagtaguyod ng Disaster Resilience, muling hinikayat ni Go ang pagpasa ng Senate Bill No. 173 na naglalayong matatag o magtatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Yung sa may bahagi po ng kwan ng yung malakas na lindol yan sa Davao Occidental ng nakalipas na taon,
kung saan gumuho po yung hospital nila doon, yung Regional Health Unit doon sa Davao Occidental. Yung nilipatan, yun ho yung super health center na itinayo ho nung panahon ng pandemic, yung nilipatan po ng hospital. Sa malaking tulong yung mga struktura na yon kapag kasi marami-rami yun marami-rami yung mga itinayo noon. Meron yung iba inalis na, meron yung iba ay napakikinabangan na i-convert. Katulad nun, yung hospital nasira, yun na yung ginawa nilang hospital, malaki-laki. Kasi alam ko, nagpunta ho ako doon noon sa may ground zero kung saan nangyari yung malakas yung paglindol nung nakalipas na taon. Meron pa ngang iba na katayo pa pero hindi napakikinabangan. Parang dyan sa Quezon Memorial Circle, may mga istruktura pa dyan. Pero parang hindi naman yata, wala naman ako nakikita kung ginamit man lang sanang mga satellite offices. Hindi ho, pero nandyan pa rin. Nakikita pa rin yung iba dyan sa ilan. Hindi lahat kasi ano ho yan Yung iba kasi tinayo mga yung mga anong tawag doon, yung mga improvised na istruktura, yung ginagamit ba sa pagdi-deliver engineer RT ng mga goods, yung galing sa mga pier, mga container van. Pero maganda naman. Parang dito sa Luneta noon, sa Luneta, dyan itinayo nun yung mga hospital. Mga container van yung ginamit tong pagdalhan ng mga tinatamahan noon ng COVID-19. Pero siyempre hindi pwedeng magtagal dyan yan dahil ang Luneta ay Luneta, mananatiling pasyalan. Iba nandyan pa, nakatayo pa. Sana mapakinabangan ho yung mga yan, madala dun sa iba pang mga purposes na maring pakinabangan ng ating mga kababayan. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, nagsagawa naman ng serye ng joint air exercises ang Philippine Air Force at United States Pacific Air Forces mula February 2 hanggang February 6 sa iba't ibang lugar sa Luzon. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na palakasin ng defense partnership at tiyakin ang seguridad ng pambansang himpapawid. Noong 2 ng Pebrero, sinagawa ang live drop exercises na nilahukan ng 2 FA-50PH fighter aircraft ng Philippine Air Force at 2 B-52 bomber ng US Pacific Air Forces. Sinundan ito noong February 4 ng air defense exercise sa ibabaw ng West Philippine Sea na nakatuon sa Airspace Coordination at Command and Control Integration. Nagtapos ang mga aktibidad sa isang joint bomber air patrol sa West Philippine Sea at sa Luzon Strait. Mega Balita Linggo. Samantala, sa iba pang mga balita, nakapagtala naman ng Department of Health ng mas mababang kaso ng dengue sa bansa mula January 4 hanggang January 24 ngayong taon. Batay sa datos na naitala, umaabot sa 7,471 mula sa kaparehong panahon ng 2025.
na pumalo sa 25,652 mga kaso. Sa kabila nito ay nagpalalang DOH na maglinis ng kapaligiran at agad na magpakonsulta kung sakaling makaramdam ng sintomas ng sakit. Yung pong mga gamot ho dyan ay libre hong makukuha kung meron pang natitira yan ho sa mga health center sa iba't ibang lugar ho sa ating bansa. Ang Quezon City medyo mataas ang kaso ho ng dengue sa pagpasok pa lang ng buwan ng Enero. Kasi nga naman ang Quezon City ay 1/4 ho ng buong Metro Manila. Ganyan ho kalaki. Kaya mataas ho yung kaso. May mga intervention na ang local government units, pero kailangan ho dyan yun pong kooperasyon ng publiko. Ang dami ng mga programang nailunsad tungkol ho sa pagpuksa ho dito sa salot na lamok na nagtataglay ng dengue virus. Andyan yung 4 o'clock hobby, andyan yung 4S, kung ano-ano pa. Pero ang pinaka-importante ho sa lahat, ang pinaka-suma total, ay yung gawin hong malinis yung kapaligiran. Dahil kapag ka ho marumi, yan ho ang gustong-gusto ho ng mga lamok na pamugaran. At kapag ka dumami ng dumami yan at sila'y nagtataglay ng dengue virus, yan ho yung delikado. Dahil wala ho yung sinasanto. O kahit maligtasan mo man yun maligtasan mo man yung peligrong dulot ng pagkamatay dahil sa dengue, pagka ikaw ay nadala sa ospital, Sus Maria Josep, problemang pinansyal ang iyong susuungin, dahil mahal ang magkasakit. Bukod pa dun yung yun po bang pangamba ng may pamilya, dahil yung dengue pagka bumaba yung red blood cell, white blood cell ng yung dugo, ayun, doon ka matatamaan. Pero dahil sa marami na ho sa atin yung ika ngay may karanasan tungkol ho dun sa mga kamag-anak na nadadala sa mga ospital o nagkakasakit dahil sa dengue. Alam mo ba ninyo yung pong may isang gamot, may isang gamot na mabisa, ay pipitasin mo lang yung tawa-tawa. Tawa-tawa. Napakabisa ho nun. Sana ho ay magkaroon ng isang masusing pag-aaral. Masusing pag-aaral ang Department of Health, ang RITM. Doon ho sa tawa-tawa. Dahil parang ito ho yung isa sa pinakamabisang pandagdag na gamot na nakapagpapabuti, at hindi lang ho iisang tao na ho ang nakaranas ho niyan. Marami na hong nagpapatunay na yung paggamit ho, pagpapakulo ng tawa-tawa, I don't know kung anong pangalan dun sa mga lugar ho ninyo yan, dapat pag-aralan ho yan. Dito ho sa may New Clark City, sa New Clark City, Engineer RT, sa New Clark City, dyan sa pagitan ng Tarlac at Pampanga, meron dyang Virology Institute na itinayo. I don't know kung naitayo na yan. Pinondohan ho yan ng gobyerno para pag-aralan ho yung mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa ating mga kababayan. Yun pong tawa-tawa kahit saan pwede pong makuha kung mapag-aaralan yan at magawa talagang gamot, di tapos lahat ng lamok tepok. Hindi naman siguro tepok, wala nang matitepok sa gagawin na lang nating simpleng dengue na lang ang sakit na salot
na kinatatakutang dengue. Kung magagawa nating isang gamot, yun pong mabisang dulot ng halamang kung saan-saan lang nakikita sa ating bansa, sa ating mga paligid-ligid, yung tawa-tawa. Meron na lamang ho tayong 19 na minuto bago mag-ika-6 ng umaga. This time check is Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hoy! 48 minuto na ho makalipas ang ika-6 ng umaga dun sa ating mga kababayan ho dyan sa mga lugar na naapektuhan ho ng bagyo. Ang DSWD nakapaghatid na ho ng halos 70,000 bilang ho ng family food pack. Sana'y maayos ng kalagayan ng ating mga kababayan dyan. Ano ha? Dahil alam ho ninyo napakahirap ho ng tamaan ho ng bagyo Napakahirap ho talaga. Lalo na kung ikaw ay nakatira sa Engineer Arte, kung ikaw ay nakatira sa isang evacuation center, gaano kahirap yon. Lalo na kung may mga anak ka pang mga maliliit. Sus Mario Joseph, buti na lang na-adapt na ng mga LGUs. Yun pong maayos na kalagayan ng mga evacuees. Hindi ko katulad dati na nakahiga lang doon, walang privacy. Yung modular tent ho ngayon napakikinabangan. Napakikinabangan na ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga local government units. Yun na ho yung ginagamit ho nila. At least kahit papano, may privacy. May privacy yung ating mga kababayan na nasa mga evacuation center. Mega Balita Linggo. At sa iba pang mga balita, iniimbestigan na ng Department of Health o DOH ang pagkamatay ng 2 taong gulang na batang babae sa Palimbang, Sultan Kudarat. Nasawi ang bata matapos umanong turukan ng bakuna bilang bahagi ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity ng DOH. Ayon sa ina ng biktima, isang oras matapos turukan ng kanyang anak ay nakaranas na ito ng pagsusukat diarrhea hanggang sa tuluyan itong nanghina. Iniulat ng Sultan Kudarat Provincial Health Office
na hindi pa tiyak kung ang bakuna talagang sanhi ng pagkamatay ng bata. Sinabi naman ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo na nakikipag-ugnayan na sila sa Provincial Health Office ng Sultan Kudarat para sa masusing investigasyon. Mega Balita Linggo. Nananawagan naman si Senate Committee on Health Vice Chairman Senador Bongo sa Senado kaugnay sa umanay kakulangan ng pondo ng PhilHealth para sa medical assistance ng mga Pilipino. Ayon kay Go, nakaranas ng double whammy o dobleng parusa ang mga pasyente noong nakalipas na taon. Ito'y dahil sa zero budget ng PhilHealth para sa 2025. Kasabay ng 60 bilyong pisong excess funds na binawi ng national government at ibinalik sa National Treasury. Dati na ring tinawag ni Go na immoral ang pagkuha sa excess funds ng PhilHealth na iniutos naman ng Supreme Court na ibalik na ito o dahil sa ito'y unconstitutional. Ngunit tinatanong ngayon ni Senador Go, paano naman ang zero budget noong 2025? Aniya, ilang pasyente kaya ang natulungan o nailigtas ang buhay kung wala ang budget ng PhilHealth noong nakalipas na taon? Paano naman po yung 2025 na zero? Sana po'y napalitan rin po yun. Kung refund talaga yan. Dapat ibalik talaga ng buo. Not only the so-called excess funds na ipinabalik po ng Supreme Court, but yung 2025 na budget po ng PhilHealth na zero po. Napakaliit pa rin po ng counterpart ng PhilHealth sa hospital billing. Naman ng vlogger na si Diwata na siya naarestong muli dahil naman sa non-compliance ng negosyo niyang parisan. Sa isang video binahagi ni Diwata, Odeo Harito Balbuena sa tunay na buhay na siya'y nakulong at nakalabas makarang makapagpiyansa ng 60,000 piso. Kinestyon ng vlogger kung bakit bigla na lamang umano siyang sinilbihan ng warrant at hindi man lang nakatanggap ng subpina. Una nang inaresto si Diwata noong 2024 dahil sa slight physical injury sa isang construction worker sa lungsod ng Pasay. Mega Balita Linggo. 7 minuto na lang ho bago magigapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat. Amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali.
sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Linggo! Ay! Mag-alas 7 na ho ng umaga. Habang kayo ho'y humihigop ng kape. Patuloy lang ho kayong sumubaybay sa nangungunang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, ang DZRH. Ako pong muli ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales, iginiit ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na kailangan nang i-update ang cybercrime law ng Pilipinas sa gitna ng dumaraming AI-driven online scams. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na kailangan nang gawing mas flexible ang batas upang payagan ang agarang pagbablock ng mga mapanlinlang na mga websites. Ngayon pa man, nananatili manong limitadong kapangyarihan ng pamahalaan dahil sa desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa warrantless website blocking. Paliwanag ni Paraiso, dapat o bagamat layo ng desisyon na protektahan ang free speech at due process, sinasamantala naman ito ng mga scammer, lalo na't hindi sa clown ng kasalukuyang Cybercrime Prevention Act of 2012 ang ilang makabagong uri ng krimen online. Dagdag pa ni Paraiso, kailangan ding palakasin ang kakayahan ng gobyerno sa cybersecurity, kabilang ang detection tools at firewalls upang labanan ng panluloko gamit ang artificial intelligence o AI. The Cybercrime Prevention Act of 2012. 2012 pa ho, hindi pa natin na-update, Sec. And then there's also that need to upgrade our capabilities. So pagdating sa mga firewalls natin at saka yung mga systems natin para sa detection tools natin and para to combat these mga iba't ibang types of scammers. So it's a combination of both. Mega Balita Linggo! Nililinaw naman ang pambansang pulisya sa mga ari-arian lang ng PNP. Magkukusa ang pulisya na baklasin ang mga political signages. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., sakop ng direktibang mga istasyon, kampo, opisina at iba pang pasilidad nito sa buong bansa. Alinsunod ito sa Memorandum Circular 2026-006 ng DILG na nagpapatanggal ng lahat ng pangalan, imahe, color, motif, slogan at iba pang identifying symbols ng public official sa mga government-funded projects. Tinawag na anti-EPAL policy, may hanggang 2 buwan ang mga lokal na pamahalaan para tumalima sa parehong utos ng DILG. Mega Balita Linggo! So yan ang kabuuan ng ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. 8 na ho tayo ng buwan ng Pebrero. Ay, naalala ko nga pala, 8 ngayon. Aba, birthday ni paring Rambulabay. Birthday ni paring Silvestre Rambulabay ngayon. Happy birthday, paring Rambo. Alam ho ninyo, yung ating mga kababayan,
na nandyan ho sa may bahagi po ng eastern part ng Metro Manila. Sabi, puntahan ho ninyo si paring Rambo sa kanilang bahay. Diyan sa may isang bahay ni paring Rambo nga ba? Kasi ang daming bahay nito kaya hindi ko mamemorya kung saang bahay siya magse-celebrate ngayon no? Basta dyan ho sa may Rizal. Maligayang kaarawan sa iyo, paring Rambo. Siya ho'y 48 anyos na ngayong araw ho na ito. At siyempre, kung si paring Rambo ay magbe-birthday ng February 8, February 14 ay birthday ko naman. Sino ba yung mga Februaryan? Dito sa News Center, napakaraming Februaryan dito Ay, happy birthday rin para, siyempre. Kay Mr. Henry Uri. Kay paring Henry Uri. Arawan ho niya nitong nakalipas na araw. Sino pa ba yung mga Februaryans dito? Naalala ko tuloy yung pumasang abogado na ngayon. Si Miss Cyril Shane Cupino na ngayon ay attorney Cyril Cupino na. Magbe-birthday din yan. Si Ma'am Malu Cabral. Kaya nga kami rito na mga Februaryan, pinauubayan na namin lahat kay Ma'am Malu Cabral kasi yung kanyang kaarawan ay doon na ho ibubuhos lahat yung aming mga handa. Hanggang sa susunod na araw ho ng linggo, ko pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ko po si Val Gonzales, ang tabayanan po si Binibining Les Narciso sa kanyang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.